Kinabahala ng isang senador ang dami ng mga kaso ng bullying sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Bullying ang isa sa itinuturong dahilan kaya mas pinili na lang po ng ilang bata na hindi pumasok sa eskwelahan. Disabled, handicapped, invalid. Yan lamang yan sa mga kataga ng mga taong nagpapahiwatig na having a disability is considered inferior. Dahil para sa kanila, mayroong normal at mayroong hindi. LSEN, Learners with Special Education Needs. SWAN, Students with Additional Needs. CSN, Children with Special Needs. SEN or SEN, Students with Special Education Needs. And PWD, Persons with Disabilities. Iyan ang mga tamang tawag sa mga kapwa natin na may natatanging kakayahan at pangangailangan. Ang tamang pagtawag na iyan ay isa lamang sa napakaraming layunin at tunguhin ng inclusive education. Ano nga ba ang inclusive education? Lahat ay tanggap ng kasapi ng paaralan, nasa regular na klase at hinahayaang matuto, makilahok, makisali sa lahat ng aspekto sa loob ng paaralan ang bawat mag-aaral. Isang learning environment na para sa lahat, walang pinipili at lahat ay kasali. Kumusta na nga ba ang lagay ng ating bansa sa usaping inclusive education? Nakakausad na at malaki na ang pag-unlad ng Pilipinas tungo sa inclusive education nitong mga nagdaang taon. Ngunit hindi pa ito sapat. Ayon sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF noong taong 2022, nasa humigit kumulang 1.6 milyon ang mga batang may kapansanan sa Pilipinas. Ngunit ayon sa datos ng Department of Education, noong taong panuruan 2016 hanggang 2017, nasa humigit kumulang 230,000 lamang ang mga mag-aaral na may disabilities or learning exceptionalities ang na-mainstream sa mga regular na klase. O nasa 14% pa lamang ng total na populasyon ng mga batang may kapansanan sa bansa. Karamihan pa rito ay based on manifestation lamang at kakaunti ang with diagnosis ng mga espesyalista. Nakakalungkot mang isipin ngunit bukod pa rito, napakarami pang dinaranas na paghihirap ng mga persons with special needs. Una ay ang kawalan ng pag-unawa o kaalaman ng ilang mga tao tungkol sa inclusive education. Hindi rin sapat ang knowledge at skills ng ilang mga guro upang makapag-provide ng services sa mga students with special needs. Hindi rin akma ang mga pasilidad para sa kanilang pangangailangan. At panghuli, hindi pa sanay ang ilan na kasama nila sa loob ng silid-aralan sa mga students with special needs na nagtutulak upang sila ay makutsa o mahusgahan. Ako na mismo ang halimbawa. Buo mo ng lahat ng parte ng aking katawan. Malinaw ang paningin at nakakadinig. Ngunit bahagi din ako ng mga taong paulit-ulit na nakutsa sa loob ng paaralan. Alandi mo, daig mo pa ang pokpok sa sobrang harot. Bakit ka bakla? Mali pa pagpapalaki sa'yo ng magulang mo? Di pwedeng bakla sa mundong to. Magpakalalaki ka. Sayang ka. Matalino ka sana kaso bakla. Bakla. Ngunit hindi ko hinayaan na makulong ako sa sitwasyon na yun. Nagpakatatag ako, lumaban ako. Salamat na rin sa mga guro na minulat ako at ang aking mga kamag-aral na diversity is a norm. Salamat sa pagtanggap. Salamat sa pag-unawa. Sa pakikibaka ko sa aking karapatan ay ang pakikipaglaban na rin para sa equity in education. Na kahit anong gender man ang mayroon ka, kulay ng balat, estado ng buhay o pinagmulan, may natatanging ka mang kakayahan o pangangailangan, hindi yun dapat maging hadlang upang magkaroon ka ng maayos at dekalidad na pag-aaral. Ang estigma na ang mga taong may kapansanan ay dapat itrato ng iba ay kumakalat pa rin sa lipunan. Tama na! Itigil na natin ang ganitong perspektibo dahil bawat mamamayan ay may pantay-pantay na karapatan sa edukasyon. Ako si Bryce Tristan Madrigal Tolentino, isang first-year student taking Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics sa Mindoro State University, Calapan City Campus. Naniniwalang sa edukasyon, walang dapat maiwan. Lahat ay sama-sama. Lahat ay may karapatang matuto at mag-aral. #AllMensAll